Magandang araw o gabi, Sir Sid. Ako po'y laging nakikinig sa inyong mga horror stories pagkat mahilig ako sa mga totoong kwento ng mga kababalaghan na nangyari sa mga karatig probinsya o kahit sa lungsod man. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Melchor na ngayon ay magsisitenta 5 anyos na nitong kasalukuyang taon. Ang lugar na pinangyarihan ng aking nakakatakot at nakakatromang karanasan ay dito sa lalawigan na parte ng Visayas. Hindi ko na po babanggitin ang eksaktong lugar. Mahirap na baka may makarinig na taga roon at sabihing sinisiraan ko pa ang kanilang probinsya. At ito po ang aking kwento, Sir Sid, na nagpabago sa aking pananaw na mayroon talaga at totoo ang mga aswang. At ganito po kasi yun. Piyesta sa isang baryo ng aming naging kakilala ni Tirso na bagong kaibigan na si Danilo. At dahil doon ay nagkaayaan kami na pumunta doon sa baryo kung saan niya nabanggit. Napagkasundo namin pupunta doon pagkatapos namin magsaka sa hapon at didiretso na kami roon. Medyo may kalayuan din ang lugar na iyon ng aming tinatahak ang daan. Dala ang aming itak na sukbit sa aming baywang. Nagkakatawanan pa nga kami habang pinagkukwentuhan namin ang kaibigan na aming pupuntahan. Nakilala namin ito sa isang bahay na merong piyestahan din sa kabilang baryo. Nakapwa namin kaibigan. Nagkakwentuhan at nang hindi katagalan dahil sa tama ng alak ni Danilo ay nagbida na ito na ayon sa kanya kapag tuwing sasapit ang piyesta sa kanilang baryo ay napakasaya din at bumabaha daw ng alak at pulutan sa kanila. Kaya naman kami ni Tirso ay tinandaan namin ang petsa ng piyestahan sa kanila. Dahil anytime naman daw na pumunta kami sa kanila ay welcome na welcome kami. Bilang isang manginginom ng alak ay tila hamon ito ang makitagay sa ibang lugar. Wala kaming pakialam kung ilang oras kaming aabutin doon na pagdadausan ng inuman. Ang mahalaga ay masaya kami sa aming pagtagay at pakikipagkwentuhan sa kanila. Laking tuwa namin ni Tirso nang makita namin ang baryong tinatahak na puno ng banderita sa paligid. Maging sa paligid ay nagkakasiyahan ang lahat ng mga taong naroroon, bata man o matanda. Lahat ay abala sa kani-kanilang pagluluto at pag-aasikaso sa mga bisita. Na makarating kami sa tapat ng bahay nila Danilo, nakita ko na tila lahat ng mga tao doon ay nagsitigil sa mga ginagawa nila nang makita kaming dalawa. Kaya hindi maiwasang tingnan din namin ang mga ito kung naroroon ang taong aming pakay. Kaya nagpakilala kami sa kanila na kaibigan si Danilo. At may pumasok sa bahay at maya-maya nga ay may kasunod na itong lalaki. Ang taong aming kaibigan na si Danilo. Kaya paglapit namin ni Tirso sa kanya, ay hinarap naman kami nito nang may kagalakan at nakangiti. Melchor, buti naman at natuntun nyo ang bahay namin. Nahirapan ba kayo? Hindi naman Danilo. Sanay naman kami sa mga ganitong lugar. Na madali namin matunto ng bahay, basta maayos ka lang magtanong. Ganun ba? Halika, pasok na kayo sa loob ng bahay namin. Kumain muna kayo at tiyak na gutom na kayo dahil sa paglalakad. Maya-maya na lang tayo lumabas ulit dito sa harap ng bahay para mag-inuman. Wika ni Danilo habang nakangiti sa amin. Habang papasok kami sa loob ng bahay nila Danilo, ay may napansin ako na tila nakatingin sa amin ni Tirso. Walang iba, ang mga kaanak nito na nasa bahay nila. Kaya naman ay tila kinilabutan ako sa mga tingin ng mga ito sa amin. Ngunit hindi ko na lang iyon binigyan pa ng pansin. Marahil sa gutom at pagkain na lang talaga ang nasa isipan namin ni Tirso. Inasikaso kami
ng ina ni Danilo at binigyan naman ako ng ulam ng kanyang asawa. Ngayon din maging si Tirso ay may mga kaanak na nag-aasikaso din dito. Hindi ko lang alam kung napansin rin nito na tila may kakaiba sa mga kinikilos ng mga kaanak ni Danilo. Nang makumpleto na ang aking plato ng ulam at kanin, nang papunta na ako sa aming uupuan ni Tirso, ay may napansin ako na pati ang mga nakikikain sa kanila ay nakatingin din sa amin. Dahil doon ay nag-umpisa na akong magtaka sa mga naobserbahan ko. Pero dahil sa kagutuman ko ay kumain na muna ako. Medyo nasiyan ako dahil napakasarap ng kanilang luto, lalo na sa paborito kong dinuguan. Kuhang-kuha nila ang panlasa ko sa ulam nang hanggang sa matapos kaming kumain at nabusog kami ni Tirso ng todo. At dito na kami iniyaya ni Danilo na mag-inuman na. Tuwang-tuwa kami ni Tirso dahil sa tansya namin ngayong gabi ay kondisyon kami sa pag-inom. Kaya naman nang nilabas na ni Danilo ang alak na tila umuusok pa dahil ito'y isang beer na ubod ng lamig. Sa pagkasabik ay tila nanuyo ang lalamunan ko pagkakita ko sa beer na bagong kuha sa refrigerator. Makalipas ang ilang oras ay marami na kaming natagay ni Tirso at Danilo na hindi ko na namalayan na nakalupaypay na pala ako sa isang lamesa. At si Tirso ay narinig kong nagpaalam na kay Danilo na uuwi na raw siya at siya na ang bahala sa akin. Sinubukan kong habulin si Tirso, ngunit dahil sa kalasingan ay hindi ko nakinaya pa na tawagin man lang sana ang pangalan nito dahil hilong-hilo na ako. Kaya naman ay isang nakakaduling na lang na pahabol na pagtingin ang nagawa ko kay Tirso na habang umaakbang ito papalayo sa amin ni Danilo. Nang makalayo nga ito ay nakarinig ako mula sa aking likuran na nagsasabing, "Danilo, apo, nakalis na pala ang isang mong kasamahan. Hayaan mo na muna yung isang mong bisita at may mahalaga tayong pag-uusapan." Dahil sa aking narinig ay hindi ko alam kung bakit kinabahan ako sa aking kinalalagyan. Kaya pilit kong inilinga ang aking paningin sa paligid. Ang ikinatatakot ko ay ako na lang ang dayo sa lugar na iyon. At naalala ko pa kung paano ako tingnan ng mga tao kanina nang bago pa lang kaming dating ni Tirso hanggang sa ako ay malasing. Hindi lang ako nagpahalata, lalo nang maramdaman kong bumalik si Danilo sa akin at tiniyak pa nitong kung ako ay tulog na talaga. Hindi ako gumalaw nang tinititigan niya ako na pinangatawanan ko na lang na ako'y tulog na talaga. Nang maya-maya ay makarinig ulit ako ng tawag mula sa likuran. Tinatawag ulit nito si Danilo at sinabing, "Magpainit ka na ng kawa dyan, anak." Dahil sa narinig kong iyon, ay napamulat ako at nanlaki ang mga mata ko at nanginginig ang aking tuhod. Kaya naman nang umalis si Danilo sa aking tabi, ay lakas loob kong itinayo ang aking sarili kahit nanginginig ang tuhod ko. Lumakad ako ng halos kinakaladkad ko ang aking mga paa. Nag-isip kung paano ako makakalayo agad sa kanila na hindi ako namamalayan ng mga ito na tumatakas. Alam ko na wala ng oras pa upang mag-isip ng matagal, lalo na nang marinig ko na tila nagkakagulo na ang mga tao kala Danilo. Alam na marahil ng mga ito na wala na ako sa aking pwesto. Kaya naman ay dinalian ko na ang pagtakbo hanggang sa katagalan na hindi ko na nakaya pang ipagpatuloy ay napasandal ako sa puno ng nyog na sobrang hingal na hingal. At bigla akong tumingila sa puno ng nyog na sobrang taas. Dito ay naisipan kong umakyat ng napakabilis dahil sa narinig ko ang mga yabag ng mga paang nagtatakbuhan galing sa mga taong umahangos ng takbo dahil sa paghahanap sa akin. Laking pasasalamat ko nang sa wakas ay nasa tuktok na ako ng puno dahil magiging ligtas na ako pagkat natatabunan ito ng mga dahon ng nyog. Kaya kitang-kita ko sa itaas ang mga taong umahabol sa akin na galit dahil nga nakatakas ako. Lalo pa akong kinabahan nang makita ko na mga nagpalit ng anyo ang mga ito mula sa tao at unti-unti nang
nagkakaroon ng mga maiitim na balahibo at mahabang kuko. Nanginig na naman ang aking mga tuhod, pero agad kong ikinalma ang aking sarili at nanahimik ako. Baka may makakita sa akin na nasa itaas ng puno. Natanaw ko ang mga tila halimaw na iyon na inaamoy ang paligid. Na laking pasasalamat ko dahil nasa itaas ako ng puno, kaya hindi nila maamoy kung nasaan ako. Kitang-kita ko pa nga na nagsituwad ang mga ito at naghahanap talaga sa akin sa paligid. Kaya naman kahit paghinga ko ay nilimitahan ko nang sa gayon ay hindi nila maramdaman na tila may buhay sa paligid. Ang tagal ko sa ganong pwesto sa puno ng nyog. Nang makahinga ako ng kaunti dahil nakita ko na nag-uusap ang mga ito, nahanapin daw ako sa kabilang panig ng bukirin at ang iba naman ay sa bandaroon sa Ilaya. Kaya naman ay naghiwa-hiwalay na sila ng mabilisan na mistulang mga asong naghahanap ng makakain. Ang aking ipinapanalangin na sana'y lalo pang tumibay ang aking mga tuhod upang tumagal pa ako sa punong iyon hanggang sa sumapit ang umaga. Nang maya-maya ay unti-unti nang napapapikit na pala ang aking mga mata at nagulat nang muntikan pa akong mahulog. Buti na lang ay napahawak ako sa isang palapa ng nyog na medyo matibay. Nakita ko sa aking pambisig na relo na 3:00 na pala ng madaling araw, kaya naman medyo madilim pa ang paligid. Ang mga aswang na yun ay tila hindi makapaniwala na wala ng presensya ko dahil nakita ko pa ang mga ito na bumalik sa aking pinagpwestuhan sa puno ng nyog at tila mga sumisinghot ang mga ito na parang kinikilatis ang hangin na tila ay naamoy nila ako sa lugar kung saan naroon ang puno. Kaya naman ay lalong mas sumikpit ang hawak ko sa sanga nang nahawakan ko at sa puno na kung saan ang aking paa ay nakatungtong. Sobrang pinagpapawisan na ako at kung pwede lang na pati ang hininga ko ay bagalan ko upang maitago na may buhay sa puno ng nyog. At dinadalangin na wag sana silang tumingala kung saan ako naroroon ngayon. Ngunit hindi nila ako makita, kaya nanalangin ulit ako na sana'y mag-umaga na. Taliwas naman sa mga aswang dahil abala sila sa kakahanap sa akin. Hanggang sa nakita ko mula sa ibaba ng nyog na umilis na sila. At doon pa lang ako nakahinga ng maluwag. Lalo nang makita kong nag-umpisa nang magdiwanag dahil mag-uumaga na. Kaya nagpalipas pa ako ng 1.5 oras sa puno ng nyog bago ako bumaba. At nang sumapit na ang itinakda kong oras, ay bumaba na ako ng madali na bago ako lumisan sa lugar na iyon, ay nahalikan ko pa ang puno ng nyog na nakasalpa sa buhay ko at nagpasalamat sa itaas. Dahil kung hindi sa tayog ng puno na yon ay malamang nasa tiyan na ako ng mga aswang. Nagtatakbo ko na halos pakiramdam ko ay wala na akong mga paa na tila nakalutang na lang ang mga ito sa ere. Paalis sa lugar, nagmamadali at nag-aalala na baka may makakita pa sa akin at muli akong habulin. Lumuwag na lamang ang aking paghinga nang sa wakas ay nakauwi na ako ng bahay. Nang mangyari yun ay matagal din akong hindi lumabas ng bahay. Kay Tirso ko muna pinaasikaso ang lupa kong sinasaka. Dahil kung hindi niya ako iniwan ay hindi ko sasapitin ang ganong trauma. Sa takot ko at pag-aalala na baka nariyan lang sila sa paligid. Matagal din ako nakarecover sa karanasang kong iyon at ayaw na ayaw ko nang pinupuntahan ako ng aking mga kainuman sa bahay upang ayaing mag-inom ulit. Tinatanggihan ko sila na labis ang pagtataka ng mga iyon na tila tumabang na ako sa alak. Lalo na kay Tirso na nang iwan sa akin sa pamilya ng mga aswang. Kaya minsan, naiisip ko na baka kasabwat siya ng mga aswang na gustong kumatay sa akin. Pero masama ang magbintang at wala akong sapat na ebidensya. Hanggang dito na lang ang kwento ng aking karanasan, Sir Sid. Kung paano ako nakatakas sa mga nilalang na iyon.